morning at papunta na naman tayo sa kung saan tayo mapadpad. Charot, Tamsui ang ganap natin today. Then sabi sa weather forecast uulan daw, pero paglabas ko medyo maliwanag naman. Pero nanghiram pa rin ako ng payong sa hostel. Actually di ako nanghiram, kinuha ko lang, sorry po. Pero feeling ko for use rin talaga to kasi may sticker ng name ng hostel. So, thank you. Then, yun, parang natuwa naman ako sa inanuhan ko. Sa tinuluyan ko kasi ang daming freebies na hindi ko na kuha sa mga hostel na tuluyan ko before. So, okay din pala. So, punta lang tayo sa red line. Then, medyo dulo-dulo naman yung pupunta natin. Kaya chill-chill lang dahil. Peace out, charm. There's a truck. Garbage collecting truck. And, it's famous for its tunes that is being played while collecting. At, you won't believe it kasi hindi ko na-play yung record agad. But, the tune it played was Dance the Night Away. I don't know, I forgot the title. Basta I know it's a J-Lo song. So, ang galing lang. Sure ka lang. Remember, it's on the floor. Your attention, please. Next. Tamsui Fisherman's Wharf. 九星站，淡水103飛頭站，總站站，淡水5碼頭站。
Okay, so para hindi naman mema tong vlog na ginagawa ko, I'm gonna share a little fact that I learned. So yung LRT dito sa Taiwan, light rail transit din ata yung meaning niya. Then, what I like about it is from highway, pupunta siya sa lupa. Parang ganun, basta yun. Then, sabihin ko. Ayun, so most of the station sa LRT, merong mga characters na mga, ano tawag dito? Parang action figure stuff na malaki. Sculpture, parang ganon. Then, it was, those characters are from a children's book, children's story ng isang famous Taiwanese author. So, siguro parang siya yung katapat na ako dito naglalakad, may daanan na Dr. Seuss here in Taiwan. So, siguro may nabasa ako doon, or hindi ko alam kung gawa-gawa lang yun ng LRT. Pero yung isang character doon na pinicturan ko is ano tawag dito? Dito na pala tayo sa Fisherman's Wharf. Yung story ng boy is sumakay siya ng LRT, palipat-lipat ibang station, ganun. So, di ko alam kung gawa-gawa yun or isa talaga yun sa storyline ng ginawa ng certain writer na yun. Yun lang. Another learning is this Fisherman's Wharf is hala, di ako sure kung itong Fisherman's Wharf or yung Dadao Cheng, pero one of these two, yun yung unang parang pier dito sa Taiwan, kaya malalapit dito yung parang mga fort ng, I don't know, French or Spanish, kasi dito sila dumaong gumawa ng fort. Ganun yung parang story niya. Iiiyak ako. Kasi hindi sure yung mga pinagsasabi ko. Mema lang talaga na may ma-share. Kunwari may alam, charis. Yun lang. Ito po yung isa sa mga character dun sa sinasabi kong sikat na children's book author. Sorry, hindi ko talaga maalala name niya. Can you see that? Diba? Ang daming yate. Ang daming yate. I need to start to act pa bebe na. Para makahanap ng sugar daddy. Believe me or not, tinutugtog nila dito. I don't know if it's every hour, pero kaka 9 lang ata. 9 or 8? Wait, let me check. Wait lang. Kaka 9 lang. Believe me or not, I don't know if every hour or pag 9 lang. Pinapatugtog nila yung tune na tinutugtog sa work namin if it's already start of the work or end of the work. So medyo mag-work na ako ganun. Tapos ay hindi, maganda yung paligid ko. Charos. Charis ganun. So I don't know if they got it from Japan or Japan got it from here or Taiwanese talaga yung tune na yun. Then kinuha lang ng company namin. I don't know. Yun lang.
了我就地位，那看地位情况，这一讲，这路要走是。Ito te, merong holographic projection of crop gun dito. Gusto kong makita, kaso ang dilim. At natatakot ako lang mag-isa. Pero feeling ko naka-off din siya kasi bubuksan naman nila yun kung bukas, diba? Ito, di na tayo mga mema dito kasi nagbasa. Actually, di naman natin binasa religiously but we scanned yung mga elements na interested ako. So, etong Hobe Fort, sa taong hindi ko matandaan, pero yung unang parang governor or something leader, o diba? Na hindi ko ulit matandaan ng name, after ng era ng Qing Dynasty dito, is alam niyang vulnerable ang Taiwan sa outsiders, so he made forts on every seaport sa Taiwan, and this is the fort that he built here in Tamsui. So ito yung Hobe, I don't know if it's Hobe or Hobe Fort. So yun, so bawat part dito may reason siya. It's so military thingy, like etong part na to dito at saka doon may Y fork yan, Y fork na daanan na dyan pinapasok yung mga ammunitions kasi dun sa mga taas meron niyang mga ayun, may cannon. So isa na lang natira pero marami pa daw yan dati. May 8 inches, 10 inches, stuff like that, 12 inches. May mga ganon-ganon sila. Then yun, dyan pinapasok bukod sa mga, yung sa malalaking ano na yan, dyan pinapasok yung ammunitions. Dyan din pinapasok yung mga supplies and everything. Yan. Tapos etong apple trees daw yan, sabi. Tinanom daw yan ng mga ROC para pang replenish ng food supplies nila dito. Then, yarn, trees. Tapos ito dati meron daw ditong structure, building, thingy. Hindi ko siya nabasa, napanood ko siya dun sa TV sa loob. Dun yung kwarto ng commanders, thingy, chuchu. Tapos may mga room for meeting room, ganon. Tapos ito parang ginawan rin daw to ng parang play court, dati mga basketball court, ganon. So, hindi tayo mema for today's video. So, may nag-chika sa akin dito, parang ano ata siya, tour guide, ganun. Kinabahan ako, baka singilin niya ako, pero hindi naman siya naningil. So, hindi naman siya mga nag-aantay, mabait lang talaga siya. So, nag-overview lang siya ng fort na ano, kasi nakakatuwa lang kasi shinare niya, though nabasa ko na rin naman, pero it's so cool. Tapos, tinuro niya sa akin, meron daw ditong cloud, chuchu something, na open view. Then, tinuro niya rin ako dito sa bahay ng Japanese chuchu. So, wala akong plano puntahan yung mga yun. Kaso, anong tawag sa akin? I don't know if it's patola or marupok or uto-uto. So, yun. So, kunwari na lang pupunta tayo. Hindi ko pipilitin. Kung hindi ko makita, di don't. Parang golf things dito. Ito may nag-golf dito. I think maraming daddy, pero di pa naman ako ganun ka-desperada. Nag-review po ulit tayo ngayon at nandito tayo sa Tamsui's Customs Wharf. So, feeling ko halatang tinag-review dito yung singilan noong panahon ng trading before, kasi customs for sure. Kasi itong bato na to, hindi ko lang kung nakikita nyo, yan yung stone ng Zongyi something, basta Zongyi meaning loyal. Tapos yung nakasulat dyan, Zongyi is ano yun, napapahiya ako, wait lang, kaya ko to, wait lang. Zongyi
the legendary dragon travels around. So, ibig sabihin nun, yung military, specifically yung Marines ng Taiwan is nandito lang sa paligid. Yun lang. So, nasa Fort San Domingo na tayo at medyo malakas yung ulan kaya medyo papatila-tilain lang natin. Then, kanto ko na lang din. So, nagbasa na lang din, nag-review na lang din muna ako bago kumala habang nagpapatila. So, itong Fort San Domingo, ang nagpatayo talaga nito is yung Spanish nung nakapunta sila dito. So, yun, parang territorial tingin nila pagkalapag gawa ng fort para masabing territory nila. Usual Spanish thing. They also did the same on the Philippines, right? Then, ayun nga, ito yung naging fort nila, then sinakop ng Dutch, sinakop ng ganyan. So, every time na may sumasakop, sinakop ng Dutch, sinakop ng British, sinakop ng ganyan, every time na may sumasakop, they did something to change yung Fort San Domingo. Fort San Domingo. Then, when the British time na, itong Fort San Domingo, yung Dutch, parang gumawa pa sila ng Fort San Antonio, kaso giba na daw siya ngayon. Parang remnants na lang daw niya yung natitira. Then, nung British naman na yung may hold sa lugar, gumawa sila ng British Customs House. Basta may separate na house for British Consulate, ganon. Tapos, itong Fort San Domingo, parang may part silang ginawang kulungan. Yun, ganun siya. Then, ayun, basta kung ano yung itsura niya ngayon, hindi siya yung original na itsura nung unang ginawa to. Ang babait ng mga tao dito. Diba kanina may nagturo sa akin na yung parang tour guide, ganon, yung mga pwede ko pang puntahan. Then, pagdating naman dito sa Fort Santiago, binigyan niya ako ng parang map ng Fort San Domingo. Then also, kung kanina ko pa to na-receive, sana na-maximize ko, pero okay lang yun. Ito yung other special places na pwedeng puntahan dito sa Tamsui. And when I was looking around kanina sa Tamsui's Custom Wharf, sobrang na-appreciate ko yung Tamsui. Like, ang dami niyang memorable and historical places here. So, if you are into the history of Taiwan, this is such a gold mine place. So, ang nerd ko ngayon. So, marami pang pwedeng puntahan dito. Parang 3 lang kasi yung minark ko to maximize my time. So, medyo nagsisi ako, pero at the same time hindi, kasi I allotted a day here. So, I'm really proud of myself. Ito yung mga kulungan dati ng panahon ng British regime. Tapos, ito yung pasukan ng food nila sa door. Ayun na nga, Spanish, ginawa tong San Domingo. Then, inoccupy sila ng Dutch nanggaling sa Tainan. Then, giniba yung San Domingo, nagtayo ng San Antonio. Ito na daw yon. Then, nakalimutan. Basta nakaalis din yung Dutch and everything. Then, panahon na ng British, nakalimutan actually to. Then, tagpuan ulit. Then, ni-renovate. Nagkaroon ng Consul British Chuchu. Then, share ko lang, itong courtyard na to, may certain silang tawag dito. Kasi di ba may kulungan sa loob. Then, yung panahon kasi ng British, they were very respectful about human rights, so they made this courtyard para may lugar yung prisoners to breathe fresh air and bask on sun. So, ito yun. Ang daming learnings. So, itong land in between these two buildings, nung panahon daw ng British Consul, yung favorite pastime daw nila is playing tennis. I don't know if there's other sports, pero tennis yung tumatak dun sa mga binasa ko. Then, ayun, parang pag may party din, pag ini-invite daw ng consul yung mga guests niya, after playing, mahilig sila mag-unwind by drinking tea, then ice cream party. Yan lang.
Pangarap ko pala maging guest ng consul nung panahon na yon. So, past life ko, kung buhay ka man nung mga panahon na yon, sana naging guest ka ng British consul at nakapag ice cream party ka rin dito. Because I've been so fancy. So, tong fireplace daw, hindi lang daw siya for heat source, kundi pang reminisce din ng mga British people living here sa home country nila. Ang arty. So, chika minute. Naglakad ako galing Fort San Domingo papunta dito sa Tamsui Wharf. I'm not sure of the correct name ng place, pero Tamsui Wharf ata. Malaan ko tong mga bilihan ng ticket. Nagpaplano nga ako pumunta rin ng Bali. So, medyo broken hearted ako kanina kasi siguro dahil umuulan kaya meron silang note na sailing suspension. So, sige, huwag na lang mag-Bali. So, naglakad na lang ako diretso. Kasi plano ko dito na lang kumain kasi alauna na rin nun. Dito na ako kumain, then diretso na ako Linantay. Hindi natin doon sa gitna. Natin doon. May nagtitinda ng ticket, tapos may biyahe. So, Gora ang lola. So, doon ako sa Bali kumain ng tanghalian. Nauna ng pork sa rice, then milk tea. Nung pagbalik dito, ice cream. Then, ikot lang ako sa Old Street. Then, train na tayo pumunta sa Linantay.